Hallelujah. Praise the Lord. Mabuti po ba ang Diyos sa inyo? Yung hindi po nakakasandal na mahusay, alam ko na po kung bakit. Meron po bang hindi nakakasandal dyan? So wala na po tayo doon, di po ba? Amen. Dahil nga po, tinapos na po ng Panginoon yung mga bagay na yan. At kapag mayroon tayong ginagawa in support, no? Parang in addition, doon ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, parang di tayo naniniwala na kaya tayo iligtas ng ating Panginoon. So tayo pong lahat ay nagse-celebrate right now dahil nagtagumpay ang Panginoon. Amen? At patuloy siyang mananagumpay, hindi lamang sa krus ng Kalbaryo, maging sa buhay nating lahat. Ito po yung dahilan kung bakit po tayo merong pagtitipon ng ganito. Dahil po tayo naniniwala na ang ating Panginoon ay tinapos na lahat. And we have this confidence to approach the throne of grace right now dahil po sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. We were saved. Hindi lang po tayo linigtas ng Panginoon. We were given the opportunity to have this good relationship sa ating Panginoon. Hindi lang po tayo niligtas ng Diyos. Amen. Nais niyang makipag-ugnayan sa ating lahat. Kaya nga po, ginawa niyang lahat. Noong pong siya ay nasa krus, actually po, ang unang panalangin niya is, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Yung word pong yun, yung panalangin po yun, it speaks about relationships. Dahil yun po yung bagay na gusto ng Panginoon na tayo pong lahat ay magkaroon ng maganda ugnayan sa ating Panginoon. Kaya nga po sabi ng John 3:16, whosoever believe in Him, it's relationship. Will never perish, but will have eternal life. Amen? So tayo po ngayon ay nagse-celebrate, hindi po dahil patapos na ang long weekend. Hallelujah. Sa mga nasa DepEd, tuloy-tuloy na po yung bakasyon nyo. Hallelujah. Hindi ko lang po alam sa mga nagtatrabaho pa. No? Praise God. Mabuti po ang Panginoon. Actually po, hindi po sagot yung pagpunta ng mga resort out of town to relax. Ang pinaka-best way para po mag-relax is to sit in the presence of God. Yun po yung relaxing. Yun po yung times of refreshing na pwede mong ma-enjoy sa presence ng Panginoon kapag po you sit in the presence of God. Hallelujah. Para po talaga Biyernes Santo dito. Linggo na po ngayon. Linggo na. Tapos na po yung Biyernes. Okay? Parang nakakalimutan. Parang di po kayo kumilos. Okay? Tayo po yung nagse-celebrate ngayon. Di po ba? Amen. Kaya patuloy po tayo sa tema natin, our identity in Christ. Amen? That in Christ, we are all children of God. Sabi niyo mga po, I am a child of God. Alam niyo po, kapag hindi ka confident to express or to say that I am a child of God, meaning there's something wrong between your relationship with God. Hallelujah. Kaya kung ikaw ay matapang na sabihin mo, anak ako ng Diyos, alam mo rin mismo kung talagang ikaw ay anak ng Diyos. Pero sa lahat na tinubos ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, lahat na nagkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon, tayo po yung mga anak ng Diyos. Kaya nga po, bilang anak ng Diyos, hindi lamang po tayo mananatili dito sa lupa. Sino po yung gustong tumagal pa ang buhay niya dito sa lupa ng 200 years pa? Ayaw niya na, no? Kasi kapag umabot ka niyan, tsak ako, wala ka ng kaaway. Nauna na silang lahat. Praise God, sabi po ng Psalms, it's 70 or 80 kapag malakas-lakas. Dahil po pinaiksinan lang ng Panginoon ang buhay dito sa lupa para po patuloy ay kaagad po tayong makarating ng langit. Ewan ko lang po dito kung sino pa yung gustong maiwan. Pero sa totoo lang po, kung kayo po yung nag-enjoy sa presensya ng Panginoon sa lugar na to, sino po yung nag-enjoy sa praise and worship kanina? Kung ikaw ay hindi nag-enjoy, kung sa palagay mo boring sa'yo, pagdating mo na sa langit, baka boring din ang buhay mo doon.
Pero I believe, baka hindi ka papasok dahil lahat ng mga nandoon ay nag-enjoy sa presensya ng Panginoon. Sabi nga ni David, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Si David na po to, a man after God's own heart. Pero kapag siya iniyakan papunta ng church, ang sinasabi niya, I was glad. It's a full of joy na kapag naririnig niyang tayo pupunta sa sanctuary o sa lugar ng ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon pa pag-uusapan natin that I am a new creation. Sabi niyo ba, I am a new creation. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, salamat po sa lahat ng tagumpay na aming nararanasan right now. The reason why we are here, Lord, dahil alam namin, nagtagumpay ka na sa buhay namin. Alam namin, O Diyos, kami pinatawad na, binago sa pamamagitan ng Santong Espiritu. At kami ngayon ay malayang kumilos sa presensya mo nang dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, O Diyos, sa katubusan, sa lahat ng aming mga kasalanan, maging sa buhay na walang hanggan. Salamat sa ugnayan. Kaya Lord, sa aming pagbubulayan pa ng iyong mga salita, dalangin namin na hayaan niyo po ang iyong Santong Espiritu magturo sa amin. Lead us, Lord, and bless our wisdom upang patuloy po kaming matuto at maglingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa araw na to dahil patuloy naming inaalala na kayo ay naging matagumpay na buhay magmuli. Hindi ka nanatiling patay, kundi you resurrected, Lord, ascended in heaven, at naghihintay po kami ng pagbabalik mo. Patuloy ka naming tinataas sa buhay namin, O Diyos, maging sa oras na to. Patnubayan niyo po kami at pagpalain. Ito po nga aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, alam niyo po, ang Panginoon ay hindi lamang po siya nagkunwaring patay sa krus. Ewan ko lang po kung talagang makakapagkunwari ka kapag ikay pinako sa krus dahil sobrang sakit kapag ikay ay pinako sa krus. Hindi katulad nung nandyan lang, no, dito ba, meron ba pinako dito sa may pangpang? Tinanggal na ba? Sana sinemento na, no? Meron ba? O sa Kutod na lang, sa San Fernando. Hindi po katulad nung, yung pako kasi ginagamit lang, parang pakong detress lang, malaki lang yung ulo para magmukhang malaki. Okay? Ang ating Panginoon, nung pinako, talagang sobrang sakit dahil po pinako siya dito sa may side na to. Okay? Hindi po dito. Hindi po dyan. Dito po siya pinako. At ang mga Roman soldiers, actually Rome, pinerfect po nila ang crucifixion. Ang nagsimula po niyan, Persian. Pero pinerfect po ng mga taga-Roma, yung mga Roman soldiers, dahil ito po yung parusa sa lahat ng taong nagre-rebelde sa bansang Rome. Kaya pinapakita nila na kapag ikay nagrebelde sa amin, ito ang mangyayari sa iyo, papako sa krus. Kaya nga po, pinag-aralan nila. Kapag dito ka po pinako, talagang sobrang sakit. Sabi po ng mga doctors, even morphine, hindi kayang isooth yung sakit. Ewan ko lang po kung nakapako ka dyan, maging sa plantar nerve mo. Nerve po kasi yung mga tinamaan kung kaya mo magkunwaring patay. Hallelujah! At hindi rin po siya nahimatay lang. Na pagkatapos niyang ipasok sa libingan, nagkaroon na himasmasan, tapos merong lakas para iikutin at i-roll yung batong malaki. May sugat po yung kamay niya, may sugat din yung paa, meron din sa sugat sa tagiliran. Ewan ko lang po kung kakayanin kasi nga po sa mga sugat, alam po, magkaroon ka lang ng 4 na klase ng sugat, ilalagnatin ka na. Ang ating Panginoon, sobrang dami ng sugat niya maging sa likod. Sabi ng Isaiah, there was actually no beauty in His majesty. Ibig sabihin, di mo na matsuran kung sino ang ating Panginoon nung siya pinako sa krus. Sa sobrang dami ng sugat na tinamo niya, maging sa kanya mukha, ay puno na siya ng sugat. So, hindi ko alam kung paano mo nagkukunwari, paano hinmatayin lang, okay? Or sinasabing ninakaw, no? Ito po yung sinulat, no, sa Gospels na sinabi ng mga Sanhedrin, ng mga high priest, sabihin niyo ninakaw ang kanyang katawan ng kanyang mga alagad. Imposible din dahil pinabantayan po ni King Pilate yung tomb ng ating Panginoon.
At alam ng mga Roman soldiers, kapag sila'y natakasan ng kanila, binabantayan, kamatayan din ang resulta sa kanila. Pero yun po, naniwala po sila, binayaran, yun po yung sinabi na ninakaw lang. Pero ito, tanong. Si Peter nga, na napakatapang at tao, hindi atakbo. Aputol na pa, hindi atakbo. Okay? Si Peter na napakatapang na, naglakad sa tubig. Okay? Hindi lang yun, siya yung tumaga dun sa tenga nung servant ng high priest. No, matapang po siya. Pero nung hinuli ng ating Panginoon, he denied Christ 3 times. So takot, hindi nga po makalapit dun sa office ng Sanhedrin dahil takot siya pong ma-associate ang sarili niya kay Jesus. Kaya nga po medyo malayo siya. Tapos nanakawin pa ang bangkay ng may mga Roman soldiers. Well, we believe. Naniniwala po tayo sa salita ng Panginoon. Kasi po, ang salita ng Diyos, ito po yung totoo. Pero sabi po ng 1 Corinthians 15, 17 to 19. 1 Corinthians 15, mamaya pa yan eh. 1 Corinthians 15, 17 to 19. Sa NLT, kung meron, NLT. Okay, and if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. In verse 18, in that case, all who have died believing in Christ are lost. Okay? In 19, ito po. And if our hope in Christ is only for this life, dito lang po, hanggang dito lang po siya. We are more to be pitied than anyone in the world. Kung hindi po talaga nag-resurrect ang ating Panginoon, at tayo po ay nanampalataya lang, nagtiwala sa ating Panginoon, dahil lang sa buhay natin dito, hanggang dito lang, ibig sabihin, kawawa tayo nila lang. Naniwala tayo sa hindi totoo, ibig sabihin, ang mga kasalanan natin, hindi talaga pinatawad ng ating Panginoon. Meaning, yung sacrifice, hindi po tinanggap ng Diyos. Pero naniniwala po tayo na ang Diyos, ang ating Panginoon ay nag-resurrect. Sabi po ng 1 Corinthians 15 verse 6, there were more than 500 men na nakakita na ang ating Panginoon ay buhay after His crucifixion. More than 500 men. Hallelujah. At alam ko po, lahat po tayo nandirito at kaya nga po nagse-celebrate tayo dahil dito po nakasalalay ang ating pananampalataya, ang katagumpayan ng ating Panginoon sa kamatayan, na siya'y nabuhay magmuli, kaya nga po tayo'y umaasa din na meron tayong buhay na walang hanggan na kasama ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, paano to? Okay? As a new creature or creation. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man is in Christ, ibig sabihin, in connection with Christ, he is a new creation. Okay? Ano ibig sabihin ng new creation? The old things have passed away. Behold, all things have become new. Hallelujah. Behold. Alam niyo po, ito, tinuro ko po sa Calvary Kids kanina. Kapag po nakakabasa kayo ng word na behold, no, ang gumagamit po niya, King James, New King James, ESV, gumagamit po niya ng word na behold, pero NIV po hindi siya gumagamit. Pero kapag nakabasa po kayo ng word na behold, you pay attention. Kasi po yun ang ibig sabihin. Pay attention. Look, see, and listen. Dahil po mahalaga po yung next phrase o word na babanggitin after the word behold. Ano po sinasabi dito? Behold, all things have become new. Lahat ay bago na. Hindi yan yung konting pagbabago lang. Hindi yan yung portion lang. No? Kasi ang pagbabago, ganito po. Sinuko natin lahat ng buhay natin, pero hindi talagang totoong pagbabago pag sinabi mong, Lord, sana wag naman yung paninigarilyo ko. Ito na lang yung bisyo ko. Wag. Okay, Lord, sige, isusuko ko na yung paninigarilyo ko, pero wag naman yung pagsusugal. Yun na lang ang diversyon ko eh, pagsusugal. Wow, diversyon, sira buhay mo kapatid. Pati pamilya nawalan dahil sa'yo. Lord, sige, susuko ko na, Lord. Yung paninigarilyo ko, yung pagsusugal ko. Pero, Lord, please, yung pag-inom na ng ang alak, hindi naman pinagbawal yung pag-inom. Si Jesus nga, gumawa ng alak eh.
Alam niyo po, yung ginawa ng alak ng ating Panginoon, marami, no? Pero hindi po pang isang araw lang yon. Good for 4 days pa. Just to inform you. Kaya hindi po lasingan to the max dahil po mga Hudyo, galit din sa mga taong lasing. Okay? We are new creation. The old things, the old have passed away. Behold, all things are new. Sabi rin po ng NLT, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Pag sinabing new, bago. Hindi amoy bago. Bago talaga. Hallelujah. Wala nang traces ng luma. Alam ko, nakakaintindihan po tayo kasi mahilig po kayong bumili ng bagong damit. Bagong sapatos. Bagong girlfriend. I believe, alam niyo po yung word na bago. Di po ba? Yung naka-plastic pa. Yung may tag price pa. Okay, bago. Ibig sabihin, kung tayo po ngayon ay naki-Kristo, tayo po'y binago na ng Panginoon dahil po tayo naniwala at nakiayon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. Kaya nga po pag-uusapan po natin yung new creation na to. Sa Greek, ang ibig sabihin, keitesis. Okay? Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Okay, magtiis na lang tayo. Sige. Hindi po namin alam kung paano ipopronounce talaga, no? Pero ang ibig sabihin po na it emphasize a radical change. Talagang it's a total change. Hindi lang yung half, hindi lang yung gradual. It's a radical change. Ibig sabihin, it's a new beginning, a fresh start, as if something entirely new has been created. Hallelujah. Bagong-bago. Kaya nga po tayo, nung tayo po tumanggap sa ating Panginoon, nag-iba na yung outlook natin sa buhay. We started reading the Word of God. Dati ayaw natin. We start praying. Dati kung mamanalangin lang tayo, Panginoon, Panginoon. Hallelujah. Pero this time, Panginoon na. Hallelujah. Kaya nga po, patuloy tayong binabago ng Panginoon. Kaya nga po, pag nag-uusapan po natin, what is this new creation? Okay? It means that our dead spirit came alive. Sabihin mo po, alive. Meron po tayong kanta niyan, di ba? Okay. Pati yung bata, alam niya. Oh. Okay? Ito po yung dahilan, no? Kaya nga po tayo binabago ng Panginoon. Una, yung patay na espiritu natin ay buhay na. Hindi na po yan patay. Tingnan mo yung katabi mo, mukha lang yan, pero buhay yan. Hallelujah, no? Ibig sabihin po na to, yung pong buhay natin, that we are alive right now, hindi dahil sa gagagawan mo, gagagawan po ng ating Panginoon. Ito po yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. The reason why kaya po tayo nagbabago, hindi po dahil pinili lang natin magbago. You still remember yung New Year's resolution na pinili mo lang magbago? Pero dahil wala kang kapangyarihan ng Santong Espiritu, isang linggo lang, balik sa dati. Tapos dahil nag-fail, meron na namang next year pa yan. Next year na lang ulit. Pero tingnan nyo, nung tumanggap tayo sa ating Panginoon, na-empower po tayo. Dahil po yung Spirit natin, na galing sa ating Panginoon, nabuhay magmuli. Okay, para po maintindihan po natin yan, basahin po natin ng Genesis 2:7. Okay, sabi po ng NLT version, Then the Lord God formed the man from the dust. Hindi ko po alam kung gaano po karaming alabok yan, okay? Pero ito lang po yung nakakamangha. He breathed the breath of life into the man's nostril. Try mo. Kumuha ng mga likabok, ipunin mo, tapos hipan mo kung anong mangyayari. Puputi ka. Ibig sabihin may scatter yan, no? Kakalat yan. Pero eto, nung hinipan ng Panginoon yung breath of life niya, ang nangyari, and the man became a living person. And that is amazing, and it's a miracle actually, na yung dust, nakakita na kayo ng alikabok? Na naging tao? Ayan, katabi mo. Okay, pero kung ngayon, makikita mo alikabok nagpo-form ng tao, medyo magugulat ka na. Siguro takbo ka na. Pero ang Panginoon, ito po. Tayo po'y gawa. Yung ibig sabihin po ng
dust of the ground. Ang sabi po ng dictionary, it's a next to nothing. Wala talagang halaga yan. Pero yung walang halaga, binigyan ng halaga, nagkaroon ng halaga dahil yung breath of life ay binigay ng Panginoon sa kanya. Kaya nga, the old has gone. Okay? Dahil po yung spirit po natin na galing sa ating Panginoon ay nabuhay. Saan po natin makikita yan? Tingnan po natin sa Genesis 2:16 and 17. And the Lord God commanded the man, si Adam po to, saying, "You may surely eat of every tree in the garden." Pwede mong kainin lahat ng mga puno o bunga ng mga puno sa garden. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in that day that you eat of it, you will surely die. Okay? So, alam po natin yung kwento. Yung talagang nangyari, kinain po yung bayabas. Hindi naman po kasi mansanas yun eh. Hindi rin po hanggang ngayon, hindi po natin alam kung ano yung tawag o kung anong klaseng puno. Pero ang tawag po dyan is the fruit of knowledge of good and evil. So, alam po natin, no, actually po yung command na to binigay sa kay Adan, no, sinabi nga ng salita ng Panginoon, pero ang tinukso yung si Eva. Sabi nga ng iba, kaya siguro si Eva huling ginawa. Si Adan muna ginawa. Huli na si Eva. Di rin kayo nagtataka? Kasi sabi ng karamihan, yung babae daw, istorbo sa trabaho. Ay, hindi. Katuwang niya sa buhay. Okay? Kasama sa buhay, sa mga trabaho. Okay? Helpmate ang tawag natin sa ating mga asawa. Amen. Kasi nandito asawa ko, baka... Okay. Alam natin ang nangyari. Kinain po nila. Okay? Natukso po. Okay. Pero ito po, try to imagine, ang daming puno sa Garden of Eden. At yung mga punong ito, every day, readily available. Hindi po yan na overripe, tapos bumabagsak. Hindi kasi wala pang kamatayan nun eh. So lahat ng puno, doon sa Garden of Eden, kapag kinuha, talagang kakainin, makakain, talagang masarap sila. Okay? Magtaka ka, yung ayaw pa, pinagbabawal, yun pang kinain. Kasi sabi ng mga Pilipino, ang bawal ay kinain po nila. Kaya nga po, namatay po yung spirit. Dati po sila'y nagliliwanag. Meron po silang ilaw. Actually po, literal po silang hubad, pero hindi mo sila makikitang hubad dahil balot po sila ng liwanag. At sila lang po yung mga nalilikha ng Panginoon na merong ganon kasi sila lang po yung hiningan ng Panginoon ng buhay. Yung mga hayop po, hindi po yan hiningan. Binigkas lang at nagkaroon ng mga hayop dito sa lupa. Pero ang tao, ginawa ng Panginoon at siya lang po yung hinipan upang magkaroon ng buhay. At taglay po ng tao yung glory ng Panginoon, kaya nga po hindi nila nakikitang hubad sila, pero nung kinain po nawala yung glory, nakita po yung pagkahubad nila. Kaya po ang nangyari, tinanggal po sila sa Garden of Eden, na exile at hindi na po inalaw muli na makabalik sa presensya ng Panginoon. So, to be spiritually dead means to be separated from God. Kaya nga po doon nagsimulang magkaroon muna ng sacrifice before entering in the presence of God. Kailangan mo nang may dugo na madadaloy o aagos, i-offer para ang tao ay makalapit sa presensya ng ating Panginoon. Dito po kinailangan yung animal sacrifice. Pero alam po natin ang nangyari sa krus. Ang Diyos po, ang ating Panginoong Yesus ang naging sacrifice. Actually po, technically, ang Panginoon hindi po siya basta namatay. He gave His life. Kaya nga po, He breathed His last. Dahil po, hindi pwedeng mamatay ang ating Panginoon sa krus.
Dahil siya po'y Diyos. Ang Espiritu niya ay Diyos. Kaya nga po, ibinigay niya sa kanyang Ama, kaya nga po yung body namatay. Pero tingnan niyo po, yung iba sinasabi nila, ay grabe yung sugat. Alam niyo po yung grabe? Yung hinintay ng 3 oras ng Panginoon bago niyo sambitin yung it is finished. 3 hours. From noon time to 3 o'clock, silent po. Wala pong naririnig dahil total darkness. Pero hinintay po niya, nung makita ng Panginoon na nagliliwanag na, nakita niya accepted yung sacrifice. Dahil without blemish, without any stain of sin, na sinabi niyang tetelestai. Nagsimulang magliwanag. At doon niya sinambit, Father, into your hand, I entrust, I commit, I commend my spirit. At nangyari po yun. Pero ito po, yung pangyayaring ito, wala pong magawa si Satanas para i-offer yung death. Dahil tagumpay po yung sacrifice natin. Nagtagumpay po ang Panginoon. Kaya nga po, it is done. It is done deal. Fully paid. Fully paid po tayo. Now, sabi po ng Ephesians 2:4-5, now, sabi, but God is so rich in mercy and He loved us so much. Alam niyo po bakit so rich ang mercy ng Panginoon? Kasi po yung focus niya ay nasa verse 5. Sabi po niya, then even though we were dead because of our sin, He gave us life. When He raised Christ from the dead, it is only by God's grace that you have been saved. No, ang focus po ng love and mercy ng ating Panginoon ay tayo. Kasi alam ng Panginoon, kung wala po yung kanyang awat biyaya, kawawa po tayo. Hindi natin kayang ilapit ang sarili natin. Kailangan po may mamagitan. Merong magbigay, may sacrifice. May tutubos po sa ating mga kasalanan at ginawa po ng ating Panginoon. Pinakita niya how much He loves us. For God so loved the world. No, pwede naman, madalas ko naririnig to, palitan mo ng pangalan mo. So love you. And He gave His one and only Son. And whosoever believe in Him will not perish, but will have eternal life. Kaya kung di ka maniniwala sa one and only Son ng Panginoon, wala nang ibang one and only Son pa. Si Jesus lang po ang one and only Son. Amen? Kaya nga po sabi ng Romans 10:9, if you confess that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Hallelujah. Now sabi rin po ng Colossians 2:13, you were dead because of your sins. And because your sinful nature was not yet cut off, then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. Alam niyo po kung yung, para maintindihan po natin yung 13, na God made you alive in Christ, parang, kanino ba to? Lahat ba to? Hindi, nasa verse 6 po. As you receive Jesus Christ as Lord, doon lang po tayo binigyan ng buhay. As we receive Jesus as our Lord, sabi po ng verse 13, then God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. Why? Kasi po nakipag-umayon na po tayo sa ating Panginoon. He came para po mapatawad ang ating mga kasalanan. We come to Jesus para po humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. At hindi para balikan, kundi para iwanan na. Kasi nga po, the old has gone. Ito po yung mga old things na inalis na, tinanggal na, at kailangan mo rin tanggalin, kailangan mo rin palayain ang sarili mo. Hallelujah. Kumbaga, wala pang pangyayaring new creation kapag tinanggap mo si Lord, pero inisip mo pa rin, adwang numero, bukas. Alam niyo po yung adwang numero? Ano po kasi yun? Na madalas maririnig, non-lineal. Okay? Hindi ka rin, wala pa rin pagbabago as a new creation na the old has gone, kung iniisip mo pa rin yung kapilang takayamin ng Brad. Kundi binago ng Panginoon. Ibig sabihin,
there is a renewal or renewing of our mind. Metanoia. Metinuka. Sabihin. Amen. Kaya nga po, as we were actually connected sa ating Panginoon, sa lahat ng merong ugnayan sa ating Panginoon, binabago po tayo ng Panginoon. Dahil po, in-impart po yung Santong Espiritu sa ating lahat. Ganun din po sinabi sa John 20:21-22. Noong pong si Jesus ay nag-appear sa mga disciples ng Panginoon, tumagos po siya sa pintuan. Lahat closed. Sarado ang mga pintuan. Kasi po yung mga disciples and apostles ng ating Panginoon, takot sa mga Roman soldiers. Kasi po, napabalitang talagang nag-resurrect ang ating Panginoon or pinamalita ng mga Roman soldiers na ninakaw ang kanyang katawan ng kanyang mga disciples, kaya yung mga disciples niya nagtatago, takot na takot. Pero si Jesus nag-penetrate sa pinto. And he said, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I am sending you." Then, in 22, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Hallelujah. Magkaiba po yung John 20:22 sa Acts 1:8. Ito po yung, nung nireceive nilang Holy Spirit, ito po yung parehas na pagkakataon. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon as our Lord and Savior, pumasok po ang Santong Espiritu sa atin. Sa modern term, dito po sila na-born again talaga. Di po ba kapag na-born again ka na, hindi ka na nahihiya mag-share ng gospel? Ulitin ko, hindi ka na nahihiya mag-share ng gospel? Di ba kapag na-born again ka na, matapang ka na sumigaw ng hallelujah? Yung iba, hindi pa rin makasigaw ng nakakasigaw pala eh. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, as we receive the Holy Spirit of God, no, ini-empower tayo to seek God more. Hallelujah. Kasi po, yung spirit po natin, kapag po nabuhay na po yan, yun po yung pagkakataon na nakaka-connect po ang spirit po natin. Ito po yung bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. In Ephesians 1:13-14 said, "And you also were included in Christ when you heard the message of truth." Hindi lang po one time ito. Yung word na heard is past tense. Ang ibig sabihin po niyan is continuous listening and obeying the Lord. Kakaintindihan po pa tayo dito. Baka minsan ka lang umpatan, tapos kiniklaim mo na yan. Okay? Minsan ka lang nakarinig ng gospel, kinaklaim mo na yan. Okay. Ito po, the message of truth, the gospel of your salvation, kaya nga po ongoing yan. When you believe, you were marked in Him with a seal. Okay? Ano po yung seal? The promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Meaning, as we have this seal, pinapakita at sinasabi natin, tinatanggap natin that we are God's possession. Amen. Wala nang ibang nagmamay-ari pa. Dahil tayo po ay binigyan ng seal ng Panginoon, ibig sabihin, tayo po ay pag-aari at protektado ng Panginoon. Kapag po tinanggap natin ito, ibig sabihin po nito, naniniwala tayo doon sa ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. That without Jesus, we can do nothing. Sabi po ng John 15. Without Jesus in your life, we can do nothing. Kaya nga po, even yung kaligtasan natin, the gospel of salvation, wala po yan without Jesus in your life. Kaya nga po tayo nagbabago because of Jesus. Hallelujah. Dati po, hindi kayo makakasigaw ng Jesus. Alam ko po, dati sinasabi nyo, Jesus Mariosep. Hallelujah. Pero right now, alam nyo po, kapag heavy troubled po kayo, and you don't know what to pray, just speak the name of Jesus. Hallelujah. Just speak the name of Jesus, and there is victory. Hallelujah. Our dead spirit came alive by the Holy Spirit when we received Jesus as our Lord and Savior of our lives.
Amen. Hallelujah. Kaya nga po walang spirit without Jesus. Kasi po siya yung nagpapadala, siya yung nagbibigay. Siya po yung darihan kung bakit po may Santong Espiritu sa atin right now. So what does it mean that we are new creation? It means that our old life is gone. Okay? Ano po yung mga old life? Ibig sabihin ito, bawal po yung matatanda. Ay, hindi. Old life. Ibig sabihin po, mga old nature natin, sinful nature, wala na po yan. Ito po dapat nating sabihin, dating makasalanan, pinatawad ni Kristo, at binago ni Kristo. Amen. Dating makasalanan, the old life is gone. Amen. At tayo po'y binago na ng Panginoon. Actually, sa totoo lang, dati inisip lang po natin, ano yung kakainin natin, anong pupuntahan natin, paano tayo mag-iipon para makapamasyal. But this time, sa lahat ng plano natin, we consider God. Dahil kapag hindi natin kinonsider ang ating sa mga plano natin, we sin against Him, dahil pinapakita natin that we don't need God. Naalala nyo, last Sunday, ito po yung topic natin. Romans 6:4-11, medyo mahaba lang po ito. Sabi po niya, for we died and were buried with Christ by baptism. Kaya nga po yung baptism natin, hindi po yung wisik-wisik lang. Hallelujah. Ay, meron po kaming naranasan dito, talagang hindi siya naliligo, takot sa tubig. Tinanong pa sa akin, Pastor, yung po bang tubig na gagamitin sa water baptism, mainit-init po siya? Okay, kasi po yung time na yon, February yata, katatapos lang ng DEP or basta malamig na po yung panahon na yon. May mainit na tubig ba? Sabi ko, ang alam ko po, mainit po kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, kaya po walang problema yung malamig na tubig. Alam mo po, linakasan ang loob niya na water baptize. Alam niyo po, yung magandang balita, hindi po nagtagal, kinuha siya ng Panginoon after that. But still a victory. Amen. Kaya nga po yung water baptism natin, lublob po yan. Sino po yung water baptized na po dito? Hallelujah. Lublob po, di po ba? Ako kapag kilala ko yung ibabaptize ko, tinatagalan ko. Para sigurado na. Biro lang. Baka lampasan nyo ako. Ayoko sa inyo, Pastor. Kilala nyo ako. Nilulublob po kasi kapag po kayo nilublob sa tubig, ibig sabihin, ina-associate nyo yung sarili nyo sa kamatayan ng ating Panginoon. At kapag kayo po ay itinaas, and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Ibig sabihin, pag lubog, pag-ahon mo, new life ka na. The old has gone. Amen. Yung pong mga iba sabi na, Pastor, pwede po ba akong mauna sa water baptism? Eh, bakit naman po? Eh, kasi kapag nahuli ako, lahat ng kasalanan ng mga nauna, pupunta sa akin. Hindi po siya gano'n, no? Lahat ng libag, oo. Pero yung kasalanan, hindi po yun kasi po, matagumpay po ang Panginoon. Kapag po tayo lumapit sa ating po, burado po ang ating mga kasalanan. Sabi po ng Hebrews 8, He will remember no more. Hallelujah! Ikaw na lang ngayon, kaya nga kailangan mong patawarin ang sarili mo sa mga dati mong ginawa. Kung kayo ngayon ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon, patawarin mo na sarili mo. Hallelujah! Kasi binago ka na ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Since we have been united with Him in His death, we will also be raised to life as He was. Katulad ng ating Panginoon. No? Magre-resurrect din po tayo. Alam niyo po nung nag-resurrect ang ating Panginoon, alam po, sabi po ng isang historian, si Lord po balot po ng cloth, parang mummified, parang minamummified. Okay, balot po siya. Alam niyo po, nung nadat na nila Peter, yung grave cloth ng ating Panginoon, intact po siya. Nakaship pa rin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, lumabas po siya doon. In His resurrection,
glorified body na po siya. Because wala po siyang ginawang kasalanan. Hindi niya po tinanggal isa-isa. Lumabas po siya. Mula doon sa grave clothes, lumabas po siya. Kaya manghang-mangha po yung mga disciples ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya ganun din po tayo. Mamamangha din po tayo sa kagwapuhan at kagandahan mo. Amen. Ay takot. Wala pong anak ng Diyos na hindi maganda. Meron gustong sabihin eh. Hindi maganda, hindi pangit. Wala po. No? Kahit tingin mo sa sarili mo sa salamin, kumbinsihin mo lang yung sarili mo, gwapo ka, maganda ka. Lahat po ng anak ng Diyos, magaganda, mga gwapo po yan. Dahil sa langit, walang pangit doon. Hallelujah. Kaya tanggapin mo na ikaw ay maganda at gwapo. Hindi ako nagsisinungaling dito. Dahil po tayo, we were formed. No, sabi po ng Genesis kanina, we were formed by God, shaped by God. At kapag ang Panginoon nag-shape, perfect po yan. Kaya tingnan mo na yung katabi mo. Sabihin mo. Kaya nga po yung buhay na yan, katulad ng Panginoon, nagbabago po tayo, wala na po yung dating magaspang na ugali. Mas magaspang na. Hindi. Wala na po yung dating kalokohan natin. Hallelujah. Binago na po tayo ng Panginoon dahil po tayo merong buhay na walang hanggan na kasama ng ating Panginoon. Hallelujah. In verse 6, we know that our old sinful selves were crucified with Christ. Alam na natin, no, lahat ng pinako sa krus, namamatay po yan. Yun lang sa kutod lang hindi namamatay. Ang problema, yearly yata yung pagpako naman. No? At sa totoo lang, ang ating Panginoon, actually, pagkawalan ng respeto yung paggawa noon. Kung meron kayong kakilala, i-educate na po nyo sila. No? Nabubulagan pa rin po sila. Hallelujah. Sa atin lang po ata maraming magdarami. Pepenitensya, no? Praise God, nawala na po tayo dyan. Akala ko po ako magpepenitensya din ako nung college ako. Kasi po lahat ng mga lalaki sa street namin nagpenitensya na. Ako na lang ang hindi. Kaya nung magna-19 na ako, eto na. Penitensya na yata ako, buti na lang na born again. Praise the Lord. Hallelujah. So that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin. Pinako na po eh. Hindi na makagalaw. At sana po, tayo pong tumanggap sa ating Panginoon, yung pong kasalanan, yung old nature natin, naipako na din, hindi na rin makagalaw. Yes, kung tayo po ay meron na tayong buhay na walang hanggan, o born again na po tayo, nagkakasala pa rin tayo, pero hindi na po tayo nag-enjoy in doing sin. Tana po mag-enjoy, makiinuman, makichismisan, makisugalan. Tana po mag-enjoy, manutang. Amen. Tana po mag-enjoy, reta po kung nano yung... Okay, ito po yung sinasabi ng marami. Ayaw namin pumunta sa church nyo, kasi sa church nyo, ang daming bawal. Marami bang bawal sa church? Alam ko isa lang. Kasalanan. Amen. Pero nung tumanggap tayo sa ating Panginoon, naging madali ang buhay. Kasi alam natin yung patutunguhan natin. Alam na natin kung anong gagawin natin sa buhay natin. Unlike nung wala pa tayong pagkaalam, ugnayan sa ating Panginoon, hindi natin alam kung anong gagawin natin. Amen. Pero right now, tayo po'y binago na ng Panginoon. Wala na po yung dating buhay. Ngayon, kung ikaw ay sinasabi mong Kristiyano pero iniisip mo pa rin yung dating buhay mo, mag-isip-isip ka kapatid, baka Zimbabwe ka lang. Taga-tanawan. Tanawan ng langit. Baka hindi talaga langit ang pupuntahan mo, langit-langitan lang.
And verse 7 said, "For when we died with Christ, we are set free from the power of sin." Ito po yung dahilan kung bakit po pinapalakas po ng salita ng Panginoon ang ating mga espiritu para po ma-overcome yung flesh. Para po hindi tayo mag-focus doon sa mga bagay na makukuha ng flesh. Kasi po yung mga bagay na yan po yung hindrances, mga hindrance para hindi po tayo makalapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Tingnan niyo po yung mga bagay na hindi nakakapagbigay kalwalatian sa ating trabaho na may linggo. Kapatid, kung ikay nananalangin na magkaroon ng trabaho, pag alam mo ng linggo, may trabaho, hindi yan kalooban ng Panginoon. Pastor, katasing sweldo. Magpasweldo lang kahit ang 7th floor. Hindi po yan kalooban ng Panginoon. Meron po akong kasama sa CU. Actually po, kino-compromise sa kanya yung linggo. May trabaho. Pero nakipag-deal po siya sa ating Panginoon. Ang ginawa, dahil hindi siya ma-assign ng linggo, ang ginawa, inilagay sa malayo. Pero nagtrabaho pa rin faithfully. May sasakyan. Binigyan ng sasakyan kasi po malaki yung pinagkakatiwala sa kanya. Kaso nga lang, walang linggo pero galing naman sa malayo. So pagod din pero babiyahe pa rin siya ng gabi para makauwi ng madaling araw para pagdating ng linggo nakakapag-church with his family. Pero alam niyo, praise God, ilang buwan lang yon. Praise God, naka-assign ulit siya sa Pampanga. At yung coaching service niya, yun pa rin ang binigay sa kanya. At wala na siyang linggong assignment. Alam niyo pa yung ang pinagbiliban ko sa kanya? See you. Ayaw niyang umabsent ng CU. May mga ilang beses po siya naka-absent sa aming mga CU. Pero pag araw ng Lunes, bumabalik po siya ng Angeles para mag-CU. Minsan magte-text, Pastor, malilate po ako kasi galing pa ako ng ganitong lugar. Hallelujah. Panghihinaan mo ng loob ang maglingkod sa Diyos kapag nakakarinig ka ng ganyan. Kung nakaya nila, kaya natin. Amen. Verse 8, "And since we died with Christ, we know we will also live with Him. We are sure of this because Christ was raised from the dead and we will never die again." Why? Ano dahilan? Death no longer has any power over Him. Paano mamamatay ulit? Wala na nga kapangyarihan yung death. Hindi nga mai-over ni Satan yung death kay Jesus dahil wala siyang ginawang kasalanan. Kaya nga po siya nabatay physically because He gave His Spirit. Kung hindi niya gagawin yan, hindi siya mamamatay. Pero ito po ang grabe. Yung paghihintay niya na 3 oras. Alam niyo po kung gaano kasakit yung pain. Kayo po ba'y napastahan na ng bulok ng ngipin? Yung kinalkal, pinaglaruan ng dentista, yung cavity ng ngipin nyo. Pinaglaruan ha? Hindi. Alam niyo, yung pag tinusok yung metal, tapos tinamaan yung nerve, kasi nandun yung bulok. Anong pakiramdam? Makakiliti. Yung pain, 10 kaagad. Hindi naman yung gradual yan. Hindi. Yung kapag sinundot yung nerve, ngipin pa lang yan ha, 10 kaagad yung pain. Noot sa noo. Ang ating Panginoon, pinako for 3 hours sa krus. Walang tungtungan ng paa. Krus, pako ang tungtungan niya. Pero kailangan niyang itaas ang kanyang katawan para mag-inhale, para huminga. At kailangan niyang ibaba ang kanyang katawan para makahinga. Nakasabit siya sa pako ang tinatamaan nerve. For 3 hours, ganun siya huminga. Para lang sa atin. For 3 hours. Kaya nga po sabi ng mga doctors, mga historians, mga theologians, yung dugo, kaya nga po nung sinundot yung tagiliran ng ating Panginoon, nagsama yung dugo at tubig na marami
Kasi po yung puso ng ating Panginoon pumutok sa sobrang sakit na nararanasan niya sa krus. Tapos yung ino-offer ng Panginoon sa iyo parang baliwala lang. He is God. Without us, He will remain God. But without Jesus in our life, we are in big trouble. Mapapahamak tayo. Kaya nga nung nando siya sa krus, iniisip niya po tayo pong marami. Dahil kapag hindi niya gagawin yon, hindi siya magsasubmit sa ating Panginoon, sa Diyos Ama, wala pong kaligtasan lahat ng tao. In verse 10, when He died once to break the power of sin. But now that He lives for the glory of God. Hallelujah. So you also should consider yourself to be dead to the power of sin and alive to God through Jesus Christ or Christ Jesus. Kaya natin because Christ lives in us. Yung ginawa ng Panginoon sa krus, may kapangyarihan yan, kapatid, to overcome the power of sin. But of course, with the relationship with Jesus. Without relationship, without connection with Jesus, wala kang kapangyarihan to overcome sin. Dahil siya lang yung nakapag-overcome ng kasalanan. Kaya nga po, tayo ngayon, mga anak ng Diyos, as a children of God, tayo rin po ay victorious over sin. Hindi po tayo talunan. Binigyan po tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na nananagumpay, kaya patuloy po tayo managumpay, maging sa mga balakin ng kaaway sa buhay natin. Jesus has set us free from the power of sin. Do not go back to your old simple ways. Amen? Hallelujah. Sabi po ng Isaiah 43:18, forget the former things. Do not dwell on the past. Okay? Hindi po yung mga former things na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ang mga magagandang ginawa ng Panginoon, kapag po tayo ay namumroblema, may sitwasyon sa buhay, kapag po inalala nyo kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay nyo, wala pang 10 seconds, revive kayo. Ang sinasabi ni Isaiah, yung mga past sins, yung mga dati mong ginagawa, yung old nature mo, kalimutan mo na yan kasi hindi yan kailangan ng Diyos. Ang kailangan natin, yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Kaya nga, patawarin mo na sarili mo, kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Philippians 3:13-14, ito po si Pablo po, nagsulat nito. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ibig sabihin, yung mga bagay na nakaraan na, hindi na yung bagay na tinitingnan pa. Kasi marami pang bagay na pwede mo ma-enjoy sa presensya ng Panginoon. Huwag kang mag-settle na, ay, wow, grabe, last Sunday, punong-puno na ako ng presensya ng Panginoon. Hindi no kailangan this Sunday. Okay na. Once a year lang sa church, basta punong-puno ka ng presensya ng Panginoon. Okay na. Hindi po yan. Yung bagay na ginawa mo kahapon, it must be a fresh worship sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil po ang Panginoon kapag nagpala, they are new every morning. Hindi po yan nauulit. Hallelujah. Yes, yung mga pastings, merong mga lessons na binibigay sa atin, pero we need to move forward. Gawin lang po natin silang stepping stone para patuloy na maakyat. In verse 14, I press toward to the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Yun po yung focus natin, yung goal natin. Lahat po tayo binigyan ng goal ng Panginoon. Lahat po ng tumanggap sa ating Panginoon, lahat pong naniwala, nagtiwala, at nag-obey sa ating Panginoon, lahat po yan binigyan tayo ng goal ng Panginoon. Ano po yung goal natin? Heavenward. Pero nasa yun na lang, kapatid, kung naririnig mo na yung katotohanan, pero nag-stay ka pa rin dito sa lupa. Ang puntirya mo pa rin yung mga bagay dito sa lupa. Hindi yung mga bagay doon sa langit. Yes, sino yung talagang gustong manirahan dito sa lupa na mararanasan mo every year yung heat index?
Tapos kung ikaw ay taga Pelco 2, no, araw-araw halos may brown out. Hallelujah. Kagandahan po sa brown out, nakakatipid ng tubig kapag maliligo. Sabon na lang kailangan. Bubula. Tapos panghugas na lang, pambanlaw na lang kailangan nyo. Kaya nakakatipid ng tubig. Pag nasa Pelco ka, tapos sinasamantala pa, alauna, magba-brown out. Wow! Parang walang taga-Pelco dito ah. Puro Angeles Electric ata. Hallelujah. So, yun ang gusto ko sa dito na mag-stay dito sa lupang ito forever. Na mararanasan mo yung traffic to the max. Tapos, sa jeep, sasakay ka, sasabihin, "O, isa na lang. Nung nakita, puno na po pala. Di ka pwede. Naintindihan niyo ako? Hallelujah. Yung kapiraso na lang, yung pit na uupo sa'yo. Tapos sasabihin, isa na lang. Tapos nakataas yung kamay nung nasa tabi mo. Pawisan, paskil. Ayan, gustong-gusto mo yan. Sa palagay nyo, sa langit may pawis pa. Alam niyo po yung temperature controlled. Hallelujah. Kaya nga po kung magpo-focus po tayo, wag po sa mga bagay lang na ginagawa natin dito sa lupa. Mag-focus din po tayo sa gagawin natin sa langit. Amen. Forget about the past. Press on toward the goal God has entrusted to you with your new identity. Amen. And lastly, what does it mean that we are new creation? It means that a new life has begun. This new life, kapatid, hindi dapat yan maging old. Ibig sabihin, kapag yung new life na yan, bumalik sa old, ibig sabihin, bumalik ka sa dati. Tayong lahat po ay kumilos ang ating Panginoon, kaya nga po tayo patuloy na nagbabago. Paganda po tayo ng paganda, pagwapo po tayo ng pagwapo. Amen. Kaya nga po, yamot na yamot ang kaaway sa atin eh. Kasi paganda na siya, tayo ng paganda, pagwapo na tayo ng pagwapo, siya papangit ng papangit. Ikit niya po itang mamasang pasyon na maka-red color tapos at yung sago. Yan, kapangit, no? Nakita niyo yan? Ako nagulat din eh. Hallelujah. Pero, okay, lahat po ng binago ng Panginoon, ang buhay, sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. May mga lumalakas na loob. Amen. Kasi nga po sabi ng 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Old life is gone and new life has begun. Nagkaroon ng pagbabago. No, hindi yun yung pagbabago sa itsura. Spiritual. No, nagsimula kang manalangin, nagsimula kang you seek the Lord every day sa buhay mo. No, instead of dati ang sigaw mo kape sa umaga, ngayon hallelujah na. Amen. Dati galit na galit ka pag walang mainit na kape. At walang mainit na pandesal. Pero ngayon, nayayamot ka kapag hindi ka nakakapanalangin sa umaga. Dahil inisnus mo yung alarm mo ng ilang beses kaya nauhuli ka na. Hallelujah. Kaya nga, patuloy po tayo no, na isuko ang buhay po natin dahil hindi po natin ito alam i-manage. Kaya nga po yung a new life has begun, hindi po natin kayang i-manage yan. We need to entrust it to the Lord. Yung pong bagong buhay na yan. Kaya nga, we need to pray. We need to read our Bibles. We need to be in our CU every time. Amen. Gusto niyo pong ulitin? Linggo ngayon? Ay, hindi niyo pa alam? Pag nasabi ko ng ganon? Alam niyo na, di po ba? Alam niyo na? Linggo ngayon.
Alam niyo na? Okay. Yung walang see you, sumali na po sa see you. Okay? Kasi po nagtatanong talaga ako kung sino yung wala pang see you. Sa mga first-timers, of course, hindi namin nag-expect na magkaroon na meron na kayong see you. Pero we are praying na magkaroon po kayo ng see you, makasama namin kayo sa paglilingkod. Amen. Amen. Sa lahat po ng mga see you, may see you na, sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng mga member ng see you na nagdi-desire na maging forerunner someday, sumigaw ng praise the Lord. Dumadami din. Hallelujah. Ibig sabihin nun, yung old life mo, nagiging bago na talaga kasi dati takot ka eh. Amen. Pero ngayon, matapang ka na mag-share ng salita ng Panginoon dahil natuto ka na. Amen. In Romans 6:4 said, we were therefore buried with Him through baptism. Although kanina, NLT version, at this time, NIV naman. We were therefore buried with Him through baptism into death in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. No, tayo po inaasahan. Ine-expect po sa atin na magkaroon ng pagbabago kasi nga po ang Diyos ang kumikilos sa buhay po natin. Ang Santong Espiritu nag-empower sa atin para po magbago ang buhay po natin. Para it will turn out na something new ang buhay natin na pleasing sa ating Panginoon. Kaya nga po, mayroong mga testimonies, no, na sa mga testimonies ito, na-encourage po tayo. Kung sila, nagagawa nila yung mga bagay na to, how much more ako? Alam niyo, sa totoo lang, yung mga sitwasyon natin sa buhay, minsan ang bibigat. Pero marinig mo yung kasama mo sa siyo, mas mabigat pala. Akala mo mabigat na yung sa'yo, pero yung kasama mo sa siyo, mas mabigat pala. And praise God, ginamit ng Panginoon para ma-encourage ka. Hallelujah. Amen. So a new person is born when Christ lives in you. So nagkakaroon ng pagbabago talaga. No, kasi sabi po ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live. Hindi na tayo. But the life I live in the body, I live by faith in Son of God, in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen. Ephesians 4:21-24 said, since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off. Ibig sabihin, hindi na kailangan yan. Throw off your old sinful nature and your former way of life. No, tapon mo na yan. Hindi kailangan yan. Which is corrupted by lust, no? May mga makamundong pagnanasa, and deception. May mga panlilinlang. Hallelujah. But anong gawin natin? Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitude. I-allow natin ang Santong Espiritu para i-align yung purpose at yung will ng Panginoon sa buhay po natin as we renew our thoughts and attitude. Pag po dumating yung process na yan, ibig sabihin, we are allowing ourselves to be aligned in the very purpose and reason of God kung bakit po tayo buhay sa gabi pong ito. And in 24, put on your new nature, yung transformed life, created to be like God. Ano po to? Truly righteous and holy. Hallelujah. No, mangyayari lang po yan kapag po tayo nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mangyayari lang po yan kapag inalaw natin ng Diyos ay kumikilos sa buhay po natin. Dahil kapag ang Diyos ang kumilos sa atin, nililinis po tayo ng Panginoon. Ginagawa po tayong masamyong sacrifice na alay sa ating sarapan ng Panginoon. Galatians 2:20, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Alam niyo kung bakit tayo lalagak ang buhay sa ating Panginoon? Kasi alam natin, ang Panginoon ay sobrang mahal niya tayo. At kapag pinagkatiwala natin ang buhay natin sa ating Panginoon, hindi po tayo mapapahamak. Bakit? Dahil sobra tayong mahal ng Panginoon. Iingatan po tayo ng Panginoon, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Kaya nga po siya na-crucify, pinakita niya po sa ating lahat
kung gaano po sobrang pagmamahal meron siya sa atin. Ang kagandahan po yung magandang balita. And after 3 days, nabuhay magmuli ang ating Panginoon. Nagkaroon po tayo ng pag-asa na buhay na walang hanggang kasama ng ating Panginoon. Amen. The way to live a new life is through faith in Jesus. Ito po yung paraan, ito po yung sa pamagitan lamang ng ating paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Amen. So, I am a new creation. I am a new creation. Amen. Ibig sabihin po nito, our dead spirit came alive. Nabuhay na po yan. Amen. Kaya nga po, we can worship. We can raise our hands towards heaven. We can pray. We can shout hallelujah dahil po buhay na po yung spirit. Our old life is gone. Wala na po yan dahil hindi po kailangan ng Panginoon yan. Ang kailangan po niya yung bagong buhay na meron tayo, and a new life has begun dahil po nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Philippians 3:7-11 said, "But whatever were gains to me, I not consider loss for the sake of Christ." Ano po yung gains? Kasi po is plural, marami po sila. Ito po yung mga criteria ng isang Hudyo. That in verse Philippians 3:4 and 6, sinabi po ni Pablo yung mga bagay na to. Circumcised at 8 days, talagang Hudyo. He was actually Pharisee. When it comes in obeying the law, faultless, blameless. Pero sabi niya, "But whatever were gains to me, I not consider loss for the sake of Christ." Yung mga bagay na pinagmamalaki ko bilang Hudyo noon, wala bali lahat yan, kinalimutan ko yan just for the sake of Christ. Dahil kapag meron kang bitbit, meron kang pinagmamalaki, you cannot have God. You cannot have Christ in your life. Kung ikaw pinagmamalaki mo, mayaman ka ngayon, matalino ka ngayon, maganda yung trabaho mo, kung yan ang pinagmamalaki mo, kapatid, you cannot gain Christ. Hindi mo makukuha, hindi mo mahagkan ng ating Panginoon. Hindi ka makakasumpong na relasyon sa ating Panginoon kung yan ang pinagmamalaki mo. In verse 8, "What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ." Maging yung mga persecution siya in serving the Lord, maging yung mga shipwrecks, maging yung mga paghihirap, maging yung pagkakulungan, yung nakukulong si Pablo, nahagupitan, no? Sinasabi pa rin niya, I consider them garbage. Hallelujah. That I may gain Christ. Hallelujah. No, hindi siya nakafocus doon sa mga paghihirap, doon sa mga sacrifices, yung mga persecutions, yung mga sakit, sa pain. Hindi siya nakafocus doon, nakafocus siya sa ating Panginoon. Hindi siya pinanghinaan ng mga persecutions. Hindi siya pinanghinaan ng mga kulungan. Hindi siya pinanghinaan yung mga rejection ng mga tao as Paul preached the gospel of the Lord. For the sake of Christ and to gain Christ. Kung yung mga qualifications, kung anong meron ka kay Paul, kung yun yung bagay, kung ako si Paul at pagmamalaki yung mga bagay na yon, lahat ng mga resume ni Paul, i-compare mo kay Jesus, lahat ng to, they are zero. Dahil wala kang pwedeng pagmalaki sa harapan ng Panginoon. Hindi mo pwedeng pagmalaki, Lord, 25 years na akong born again. Lord, may 21 days fasting ko pa. Hindi mo pwedeng pagmalaki yan dahil doon sa ginawa ng krus, ng Panginoon sa krus. Grabe. Walang sinabi yung mga persecutions, yung mga pains ni Pablo sa harapan ng ating Panginoon. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Ito yung pinagmamalaki ni Pablo. Na sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoon, nagkaroon siya ng ugnayan.
At doon lang siya nakasumpong ng katapatan o ng righteousness na pagiging banal sa harapan ng Panginoon. I want to know Christ, yes. To know the power of His resurrection and participation of His sufferings, becoming like Him in His death. Alam niyo po, nung siya'y namatay sa krus ang ating Panginoon, hindi niya pinagmalagay, I am the Son of God. Hindi niya pinagmalagay, I can call angels from heaven to kill you. Hindi niya pinagmalagay, wala akong kasalanan pero pinako niyo ako. Hindi niya pinagmalaki ito. Dahil sa oras na to, siya yung sacrifice lamb who will takes away the sins of the world. Pero naging obedient siya. Sinampal siya, binugbog siya, tinuraan siya, pero wala siyang ginawa. Ito rin sinasabi ni Pablo, participation in His sufferings, becoming like Him in His death. And so, somehow, attaining to the resurrection from the dead. Yun po yung naging dahilan ni Pablo. Sa lahat ng gagawin ko, si Kristo makikita sa buhay ko. At kapag ako'y namatay, si Kristo din na makikitang kukuha at sasama sa akin. And that is the power of resurrection of Jesus Christ. Kaya nga po tayong lahat, we have this power to overcome the enemy because what Jesus did at the cross of Calvary, hindi lang yan, He overcame the power of death and the power of sin. God will complete the new life He started with us on the day of resurrection by giving us glorified body like Jesus. Hallelujah. Glorified body. Ibig sabihin po yan, di na po yan tatanda. Di na po yan magkakasakit. Hallelujah. As a new creation, let us live faithfully for Christ until He comes again. Alam niyo po, ang pinakamasarap na asamin sa pagdating po ng ating Panginoon na hindi natin alam. Pero sa Kanyang pagdating, nakataas ang ating kamay na nagpupuri sa Kanya. Na sa Kanyang pagdating, hindi po tayo naging pagchismisan, kundi sinasambit natin ang magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Na sa Kanyang pagdating, hindi natin alam kung kailan ito, pero mabibigla tayo, pero nandun pa rin ang ating pananampalataya. Nandun pa rin nananalangin. Nandun pa rin nakasandig ang ating pananampalataya sa ating Panginoon dahil we entrust our life sa ating Panginoon na buhay. And this is the message of the cross. Na tayo po ngayon, na anak ng Diyos, na may ugnayan sa ating Panginoon, tinanggap po ang alay para sa ating mga kasalanan. Kaya po meron tayong magandang ugnayan sa ating Panginoon. And we can now shout, Hallelujah, and praise the Lord. Hallelujah. Shall we all stand? Praise the Lord. Siserve po tayo ng communion ng ating mga ushers. Sa mga first-timers po, hawakan nyo lang po yung hostia at yung cup. Sabay-sabay po tayong kakain at iinom maya-maya.